Sabay-sabay kaming lumingon doon at halos gano'n na lamang ang panlalambot ng buong katawan ko nang makitang pamilyar na babaeng paparating. Seryoso at taas na siya naglalakad habang napapalibutan siya ng mga bodyguard. Ang lahat ng empleyado ay tumitigil sa ginagawa para magbigay galang sa kanya pero wala ni isa siyang nilingon. I guess hindi ko niyan kailangan sagutin pa? Mrs. Lopez chuckled, but I remained rooted in my place. She cleared her throat and clapped her hands to get our attention. Anyone? Let's give Miss Lizzie Del Mundo a warm welcome. She is the owner of this hotel and resort. Definitely your boss. Tila pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa narinig. Abot langit ang tahip ng aking puso. Palakas ng palakas habang unti-unti. Nagiging malinaw sa aking padinig ang tunog ng kanyang takong na tumatama sa sahig. She looked so dominant in her black silky dress and aviators. Years have passed but she still never changed. In fact, she became more beautiful and powerful. Tumigil siya sa harapan namin at inisa-isa kami ng tingin. Natataranta naman ng mga kasamahan kong batiin siya dahil nasa gitna pa ako ng pagkablangko ng isip. Nanatili akong tulala sa kanya hanggang sa magtama ang paningin naming dalawa. Huli na ang lahat at wala pa rin namang saysay kung iwasan ko pa siya. Di nakaligtas sa akin ang pagsinghap niya. Dumaan ang labis na gulat sa kanyang mata. Pero agad din yung nabura. Napalitan niya ng blankong ekspresyon habang pinapasadaan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. I knew I was fucked up. Very, very fucked up again. Ganito ba talaga kalit ang mundo o sadyang dumating na talaga ang araw na siyang iniiwasan at siyang kinatatakutan ko? Okay ka lang, Arya? Umupo sa aking tabi si Elias at inakbayan ako. Malalim na ang gabi pero nandito pa rin ako sa labas ng bahay. Pinapanood ang kalmadong pag-aaral ng dagat, pati na rin ang liwanag ng bilog ng buwan habang nakaupo sa buhangin at may hawak na isang bote ng beer. Hilaw akong ngumisi sa kanya. Oo naman, matagal siyang tumitig sa akin. Tila hindi kumbinsido, kaya naman bahagya ako natawa. Okay nga lang ako. Uminga siya na may halong pagsarkasiko. Kilalang kilala kita, Tria. Alam na alam ko kung kailan ka masaya, malungkot, o may problema kaya't sinong niloko mo. Unti-unting nabura ang hilam ng ngiti sa aking mukha, kasabay ng pag-iwas ng tingin sa kanya. Para ako napipi at naubusan ng mga salita bilang depensa. Ganun ba talaga ako kadaling basahin? Ganun ba ako kahalata? Kanina ka pa namin napapansin ni nanay na parang wala ka sa sarili. Mabuti na lang di napansin ni Asher dahil masyadong libang sa binili mong laruan. Wika niya. Umihip ang malakas at malamig na hangin, dahilan para sumabog ang aking buhok sa aking mukha. Inayos ko yun at sinigop ang damit gamit ang isang palad bago nagpakawalan ng isang malalim mabuntong hininga. Nanatiling nasa malalim ang aking isipan at hindi masagot ang katanungan. Pero talagang di niya ako tinigilan hanggat di ko sinasabi sa kanya. So ano nga, Tria? May nangyari bang di maganda sa unang araw sa trabaho mo? Umarko ang kanyang kilay. Sumimsim naman ako ng beer na hawak ko. Wala naman siguro masama kung sasabihin ko sa kanyang problema ko, hindi ba? Nahiya kasi ako na baka lalo pa ako makadagdag sa mga isipin niya. Pero sobrang bigat din ang dibdib ko ngayon at pakiramdam ko nga hindi ko na kinakaya pa. Humigpit ang hawak ko sa inumin nang simulan kong ibukang labi para magsalita. Si Lizzie, she's here. Kumunot ang kanya noo sa kawalan na para bang iniisip pa niya kung sino yung tinutukoy ko. Lizzie? Tanong pa niya ulit. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung ex-girlfriend ni Carlos? He asked me. My lips pressed together as I nodded my head weakly. Siya nga. Agad ko ring nabasa ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano nangyari? Nilapitan ka ba niya? Sinaktan ka? Marahan niyang hinawakan ng aking braso. Tinignan ko may galos ba ako o ano. Wala. Baliw. Mabilis kong binawi yun sa kanya at umiling. Di naman niya ako nalapitan at mas lalong di niya ako nasaktan. But guess what? Ano? Siya ang boss ko sa trabaho. I laughed bitterly and drank the beer straight until the last drop of it. Nanatiling awang kanyang labi habang nakatulala sa kung saan. Sinubukan niya magsalita pero mismong katagana ang bumigo sa kanya. Bigla ako nagdalawang isip kung itutuloy ka pa bang pagtatrabaho doon kasi alam mo Elias, natatakot akong sabihin niya kay Carlos. Hindi nga ba't mas mabuti yun? He cut me off and my forehead creased with this question. Anong ibig mong sabihin? Marahas siyang lumunok bago pilit nang umiti sa akin. Kasi 3 taon na rin, Tria, at hindi tamang habang buhay ganito ka.
Umiiwas, nagtatago at natatakot. Sarkastik ako natawa bago nagtiimbagang. Hindi kita maintindihan, Elias. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling dahil hindi matanggap ng kalooban ko ang mga nais niyang iparating. Sa trabaho'y palagi ko nakikita si Lizzie. Di naman niya ako nilalapitan pero nahuli kong palagi siya nakatingin sa akin. Kung saan ako naka-assign, nandun din siya. Di ko alam kung coincidence lang o sadya nagmamatsyag siya sa bawat galaw ko. May isang beses pa nga naabutan ko siya sa sundowner at kaharap niyang laptop niya. Habang naglilinis ako, nahuli ko siyang kinukunan ako ng picture. Kumunot ang noo ko sa kanya pero ang loka, nagwala pang tumingin sa akin. Binaba niyang cellphone at bumalik sa ginagawa. Dala na rin siguro ng labis sa pagkairita, hindi na ako nagdalawang isip pa. Nalapitan siya. Dahan-dahan siya nagangatantingin sa akin at pinagtaasan ako ng kilay. Yes, what do you need? Kunwaring inosenteng tanong niya dahilan para mas lalo pang magitgit sa galit. Tumiim ang aking bagang. Pilit kong kinalma ang sarili. Why are you taking pictures of me without my permission? Walang patong-pik-topik kong tanong. Umawa ang kanyang labi pero kapag guway pagak na natawa. Sinara niya ang laptop na nakapatong sa kanyang hita. Nilagay yon sa pabilog na lamesang malapit lamang sa kanya. Muli niyang ibinalik ang tingin sa akin at mababakas ang panguyam sa kanyang mukha. Excuse me? What makes you think na kinukuhanan nga kita ng pictures? Bakit ang asyumera mo? Hindi ako tanga, ma'am. I emphasized the last word as I stared coldly at her. Nilahad kong isang palad ko sa kanya. Hindi ka tanga? Sure ka dyan? Humalakhak siya at inipit sa likod ng tenga ang takas niyang buhok. Wala pa rin yatang pinagbagong gaga. Mariing kinuyom ang kanyang kamao. Pinikit ang aking mga mata. Pinilig ang ulo para pakalmahin na nag-uhurumentado kong damdamin. Just delete that. Pakiusap ko pa. Walang silbi kung makikipag-argumento pa ako sa kanya, pero hindi ako komportable sa ginawa niyang pagkuha ng litrato sa akin nang hindi ko naman alam. Nagtatrabaho ko na maayos dito, oh. Mumuso siya at umiling. I won't. Please, Lizzie, delete that. I said no. Sino ka ba para utusan ako? You are just my employee here. She stated. Annoyance was evident in her voice. Exactly my point. I am just an employee here kahit sino matinong boss ang kukunan ng litrato ang empleyado niya out of nowhere. I brawled at her and she just laughed mockingly as she raised her brows at me. Why is it a big deal to you, May kinatatakot ka ba? Tanong niya at mas lalo pang lumawak ang kanyang ngiti sa labi na makita niyang natigilan ako ron. I-delete mo na lang. Wala akong kinatatakutan. It's just making me uncomfortable. Naging malumanay na ang tono ko ng aking pananalita sa pagbabaka sakaling madadaan siya sa maayos sa pakiusap. Tinitigan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Matagal bago siya nakasagot. You know, I also have a picture of your son and I know where you live here. Nanlaki ang mata ko sa gulat. How? She just shrugged and grinned wickedly at me. But sure, I'll delete this in just one condition. Hindi ako sumagot. Binigyan ko siya ng matalim na tingin na parang di ako natatakot kahit nasa loob-loob ko, nanginginig na ako. Pero hindi ako magpapautos sa kanya. Hindi ako papayag na manipulahin niya ako. Okay, madali lang naman akong kausap eh. Carlos and I are not in good terms pero pwede ko siyang tawagan ngayon din at sabihin nandito ka. Nagbaba siya ng tingin sa kanyang phone at may tinipati pa roon. Nataranta ang buong sistema ko pero ayaw ko pa rin magpadala sa kanya. She's good at taking baits but I knew better. She couldn't fool me. Sa tingin mo natatakot ako? Go, tell him. As if he still cares about me. Paghahamon ko kaya natawa siya. Sasabihin ko talaga. Sayang din ang 250 million na in-offer niya para lang sa taong makakahanap sa'yo. Hinawi niya ang kanyang buhok at pinakita sa akin ang screen ng kanyang cellphone. She was really calling Carlos. Nalaki ang aking mata kasabay ng pagkalaglag ng aking panga. Ngingising-isi siyang tinapat sa aking tenga ng telepono at para bang aliw na aliw habang pinagmamastan ang reaksyon ko. Lizzie, wag! Dala ng adrenaline rush, dali-dali kong inagaw sa kanyang cellphone at pinatay ang tawag. Oh, scared much? Umigting ang aking panga, kasabay ng paghigpit ng hawak ko sa kanyang cellphone. At bago ko pa nga madurog iyon, nagawa niya na sa akin. Just agree with my condition and promise I will delete on this phone all the information and pictures of you and your kid. Mariin kong pinigit ang mata. Hinilot ang kumikirot na sentido. What condition? I just want us to talk. Nag-uusap na tayo. I sarcastically uttered. She licked her lips and rolled her eyes. I mean, privately. Ano namang pag-uusapan natin at kailangan pribado pa? Nagsalubong ang aking kilay.
Bakit ang dami mong tanong? Kung sasagutin ko ngayon, wala na tayong pag-uusapan pa. Pagsusungit niya sa akin. Hindi niya na ako inintay pang sumagot at muli siya nagsalita. I will just text you the date, time, and when we will meet. Anne gave me one of the last fake smile before turning her back at me. Pinanood kong unti-unting paglayo ng kanyang bulto sa akin at nang tuluyan siyang mawala sa aking paningin, nangihina akong umupo sa sand lounger. Mariin kong pilikit ang aking mga mata, sinabunutan ng sarili. Nagpapadyak at nagsisigaw ako sa sobrang pagkairita. Kakasabi ko lang na hindi ako nagmamanipula sa mga pananakot niya, pero anong nangyari? Sa huli, bumagsak pa rin ako sa panguuto niya. I gasped and felt my phone vibrate. I took it out from my pocket and saw a text from an unknown number. Saturday, 3 p.m. in the nearby coffee shop. Yon ang nilalaman ng text. Umirap ako at tila nag-abala pa na mag-reply. Isa lang naman ang coffee shop ang meron dito sa lugar namin, kaya mabilis kong natukoy ang sinasabi niya. Naging mabagal ang bawat paglipas sa mga araw pero ganoon pa rin kami ni Elias. Hindi niya ako kinikibot, malamig pa rin ang pakikitungo. Umuwi siya kapag nasa trabaho ako at umaalis din kapag pauwi na ako. Hindi ko na kailangan pantanungin kung iniiwasan niya ako kasi obvious naman na. Wala akong ideya kung saan niya hinuhugot ang sama ng loob niya para sa akin. Nagsabi na naman ako ng problema kung tanong ni Asher habang nakaupo sa kama. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, di sana iniwasan ko na siya. Saan punta mo, Mimi Ganda? Nakatingala sa akin si Asher at pinapanood ako magsuklay. Bahagya pa nakaawang kanyang maliliit at namumulang labi. I smiled and I couldn't stop myself from pinching his cheeks. May mahalagang nakakausapin si Mimi. Mabilis lang ako, anak. Dito ka muna ulit kay Lola, ha? Ay? His face suddened as he pouted his lips. Hindi mo po sama si Ashi? Binaba akong hawak kong suklay. Inilibel ang aking sarili sa kanya para magpantay ang aming tingin. Hindi baby eh. Next time lang, Dadalhan ka na lang ulit ni Mimi ng pasalubong. Ipinikit niya ang mga mata. Nang marahan kong pasadahan ng mga daliri ang kanyang malambot na buhok. Okay, Mimi. Wait na lang ikaw ni Ashi dito sa house. Inila ko papalapit sa akin upang yakapin siya na mahigpit. At kagaya naman ang hilig niyang gawin sa akin, bago ko malis ng bahay, pinupog niya na napakaraming maliliit na halik ang aking pisngi. Arya, mag-text ka kung gagabihin ka ha. Uuwi na rin mamaya si Elias. Ipapasundo kita. Bilin sa akin ni Nanay Vicky na kagad kong tinanggihan. Hindi na po, Nay. Hindi rin naman po ako magtatagal eh. Kumaway ako sa kanya at naglakad hanggang sa makarating sa sakay ng tricycle. Hindi naman yon malayo, kaya mabilis akong nakarating. Sa labas pa lang tanaw na tanaw ko na si Lizzie sa dingding na salamin. Nakatulala lang siya sa kapeng nasa kanyang harapan. Nang makuha ko nga ang sukli sa driver, ay pumasok na ako sa loob. Tumunog ang chime dahilan para mag-angat siya ng tingin sa akin. Ngumiti ako sa staff na bumati sa akin nang magtama ang aming paningin ay naglaho na iyon. Good evening. Lizzie greeted me with a faint smile, but I did not give her any in return. She stared at me for a second before she spoke again. Do you want to order? I shook my head as I cut her off. Nah, let's get straight to the point, Lizzie. Sabihin mo lang dahilan kung bakit tayo nandito. Ayoko magtagal dahil hinihintay ako ng anak ko. Malamig kong sagot kaya natigilan siya. Hindi makapaniwalang titig ang binigay sa akin bago pagak na natawa. Tinaas pa niya ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Okay, fine. It's not like I want to be with you rin, no? I arched my brows, clenched my jaw, and urged to talk. Ang dami-dami pang pasakali. Umayos siya sa pagkakasandal sa upuan at pinag-cross ang dalawang braso sa ilalim ng dibdib. I just want to say sorry. Mahinang aniya pero sapat na para marinig ko. Lumambot na ekspresyon ng kanyang mukha. My eyes widened a bit but I did not answer. She looked at me straight into my eyes. Gusto kong humingi ng tawad sa mga ginawa ko noon, sa pagsadyang paghihimasa ko sa relasyon niya ni Carlos. Bumaba ang tingin niya sa tasa ng kapeng nasa kanyang harapan. At sa parteng ko saan sa tingin ko yung kamali ako, I am saying sorry not because I am mad at you anymore, but because this is the way I know to start forgiving myself too. Aaminin ko, may sama ng loob pa rin sa dibdib ko. Hindi madaling kalimutan ang pagkawala ng anak ko pero kailangan ko ng umusad eh. Hindi pwedeng habang buhay ay nasa ganitong sitwasyon ako. Suminghap at pasimpleng pinanasan ng lumadas na luha sa kanyang pisngi. Kinagat ko pa ang pang-ibabang labi at umiwas ng tingin sa kanya. Noon hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman niya.
I used to invalidate her feelings pero ngayong may anak na ako, naiintindihan ko na. Yung makita ko lang na masugatan o masaktan si Asher ay parang mamamatay na ako sa sakit. Para pa kaya yung pinagdaanan niya? Tila naman muling nanariwa ang sugat sa aking puso nang maalala ko ang nangyari sa pagitan namin noon. Kung paano ako naging makasarili para sa sariling kagustuhan at kung paano ngayon ay bumalik sa akin ang karma. I am sorry too, Lizzie. I shifted my gaze at her as I muttered those words sincerely. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa sitwasyon na ito ngayon. If those things didn't happen, I would not be strong like this. That is why I am still thankful. Siguro, hindi lang para sa akin sa pagkakaroon ng anak. Matamlay siyang umiti sa kawalan. Umawang ang aking bibig para magsalita, pero masyadong marami rin ang tumatakbo sa isip ko kaya bigo ako. Bumaba ang tingin ko sa aking palad na nanginginig dahil sa samot-saring emosyon na hindi ko nga mapangalanan. Nasasaktan ako at nahihiya. Carlos loves you so much, Aryan. I stopped from my track as I heard her saying the statement. Nagangat ako ng tingin sa kanya at nakatingin din siya sa akin. Wala akong mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. He may not be showy. He may be an asshole. But he's really trying to be a better person for you. He is really willing to give up anything without thinking twice just for you. Doon na tuluyang napigil ang paghinga ko. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong i-react sa sasabihin niya. Umiling ako at begging tumawa. Bakit ba natin pag-uusapan pang lalaking yon? Because like what I've said, we're not on good terms but I'm hurting for him, she uttered, which made me freeze from my seat again. Nung nawala ka, sumabog ang balita na willing siyang upusin ang lahat ng pera at yaman na meron siya para lang makita ka. Alam ng lahat kung gaano siya naging miserable nung umalis ka. Kung paano siya lumuhod at makaawa sa kapatid at stepmother mo. Kung gaano siya laging nagluluto ng paborito mong ulam at nag-aabang sa pinto ng bahay niyo sa pagbabaka sakaling umuwi ka. Nabasag ang kanyang boses at yun din ang hudyat para maiyak na nga ako ng tuluyan. Bumagsak ang aking ulo. Kinurot ang daliri dahil baka nananaginip lamang ako. Na baka guni-guni ko itong mga narinig ko pero hindi. Totoong totoo. I didn't know. Yun lang ang bakod tayong nasabi ko. Despite her tears, she still managed to give me a satirical smile. Of course you didn't. You only care about yourself, right? Hindi yan totoo. No, that's the truth. Imbes tanungin at kausapin mo siya, mas pinili mong kumalawa. Kaya hanggang ngayon galit na galit pa rin sa'yo kasi tangina ka. Paano mo nagagawa maging masaya habang may mga taong nangungulila at araw-araw na nagdadasal na bumalik ka? I was hurt. Hindi madali ang pinagdaanan ko at hindi mo ako masisisi. Kung mas pinili ko na lang umalis dahil pagod na ako. Naduwag na akong tanungin at harapin pa si Carlos dahil pakiramdam ko ay hindi ko na kayang tanggapin pa ang mga paliwanag niya. At lahat na lalabas sa bibig ay hindi totoo. Dire-diretso kong salita sa pagitan ng bawat higpi. Wala na akong pakialam kung pagtingnan man kami ng ibang tao dahil sa loob ng mahabang panahon muling nabuhay ang sama ng loob na kinikimkim ko. Hindi mo ako masisisi sa naging desisyon ko. Pinili ko lang kung ano makakabuti sa akin ng mga panahong yon. Pinili ko lang yung sarili ko bago ako tuluyang maubos muli. I shouted, crying. Her face remained stoic as she listened to me. Bakit hindi mo na lang aminin sa sarili mo na nagiging makasarili ka na naman muli? Na you always think what's convenient for you. Sige, maintindihan ko kung hanggang ngayon galit ka pa rin sa kanya. Pero Arya, nakikiusap ako, huwag mong ipagkait sa kanyang bata. Ang anak ninyong dalawa. He already lost himself. When he lost you, he already lost his family and even Arya. My forehead creased as she mentioned Carla's sister. What do you mean he lost Arya? As far as I remember, the relationship were fine. Para man silang asa't pusa, alam ko, mahal nila ang isa't isa. Mahal na mahal nila ang kuya niya. Pero lahat ng tanong at kaguluhan sa aking isip ay natigil nang masagot ni Lizzie ang tanong ko at ang mga katagang binitawan niya isang literal na nakapagpagimbal ng aking mundo. Aya died 2 years after you left, Arya. Literal na nalaglag ang aking panga. Labis akong tinamaan ng panghihina. Her words could not function properly in my mind. I waited for her to take it back but she did not. What? Hindi ko natuloy ang sasabihin. Lumipad ang aking palad sa sarili kong bibig. So please, Arya, hindi na rin iba sa akin si Carlos kaya ako lang makaawa. Just this one. Ibinigay mo na sa kanya. Do not let him lose his chance to be a father.